Galit na rin ang isang grupo ng Catholic educators sa malalang korupsyon sa infra projects ng gobyerno. Dismayado sila sa ilang opisyal ng bansa, lalo na yung galing sa mga Catholic school. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Nakakaya naman kayo kung Catholic school graduate kayo tapos nagko-corrupt kayo kasi you're living lives contrary to the very essence of the values that we have taught you. Yan ang mensahe ng Catholic Educators Association of the Philippines sa mga politiko at organisasyong pinangalanan sa flood control scandal. Ayon kay CAP President Father Karel San Juan, mas lalo lamang daw nitong pinapakita na dapat lang napanatilihing itinuturo ang good manners at right conduct sa mga eskwelahan. Fight for integrity in whatever profession you have chosen in your lives and fight for truth. Rekindle your spirit, come home to your schools and university to rekindle the spirit of truth, decency, social justice, and social transformation. Ani Siap, isa daw ito sa mga dahilan kung bakit nakisama sila sa trillion peso march sa EDSA. At pagtitiyak ng grupo, patuloy raw nilang titiyaking titindig ang mga eskwelahan at mga mag-aaral para sa integridad at katotohanan sa gobyerno. Government-private partnerships naman ang nakikita ngayong solusyon ng grupo sa mga isyong hinaharap ng private educational institutions. Ayon sa grupo, pangunahin nilang kailangan ngayon ay matulungan na makapag-adjust ang tuition fees ang mga eskwelahan. Pagtitiyak nila, dadaan naman daw sa konsultasyon sa mga magulang at rasonable ang gagawing pagtaas ng matrikula. We face, among many things, mandated salary increases, rising compliance costs, and the need to invest in technology and facilities. If tuition is capped only by inflation, schools will be forced to cut corners or worse, shut down. We call for a more flexible framework. Ayon pa sa grupo, hindi pa rin daw sila nakakabawi sa ibinaba ng enrollment noong pandemya. Noong 2019, nag-peak sa 4.3 million ang enrollees sa mga private Catholic schools at bumaba ito sa 1.4 million noong 2021 to 2022. Nitong 2023 to 2024, umabot naman ng 2.2 million ang mga nakapag-aral na estudyante, bunsod ng mga voucher na ipinamimigay ng gobyerno, lalo na sa senior high schools. Bagay na sana raw ay dagdagan pa ang pondo. Naniniwala din ng grupo na kailangang pondohan rin ng gobyerno ang mga private school upang matapatan din nila ang public schools pagdating sa swelduhan. Ayon kasi sa grupo, umaabot ng 30 to 76,000 pesos kada buwan depende sa level ang sweldo ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Bagay na hirap daw silang tapatan. Bukas din daw sila sa pakikipagtulungan naman sa ibang private sector partners para mapaganda ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.